Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Lalong lumakas si Bagyong Luis at patuloy na kumikilos palapit sa kalupaan ng ating bansa. Inaasahang maglalandfall na ito mamaya at ito ang mga lugar na dadaanan ng bagyo ngayong araw. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. So ngayong araw mga kababayan, malaga po na maging alerto tayo dahil ang sentro ni Tropical Depression Luis ay may tinatayan layo na lamang na 135 kilometers sa silangan ng Baler Aurora. Ang maximum sustained winds nito ay umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa sentro. May gustiness hanggang 75 kilometers per hour at ang central pressure ay nasa 1,004 hectopascals. Sa kasalukuyan, ito ay kumikilos pa northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang lawak ng strong winds mula sa sentro nito ay umaabot hanggang 200 kilometers, kaya ang ganitong lapad ng sirkulasyon ay sapat na para maging seryosong banta, lalo na habang patuloy na lumalakas at palapit sa kalupaan ng bansa. Sa kasalukuyan mga kababayan, alamin natin ang mga pinaka-apektadong lugar na may tropical cyclone wind signal number 1. Kabilang dito ang central at eastern portion ng Cagayan, Isabela, Quirino, eastern and southern portion ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, gayon din sa may northern portion ng Aurora, Pulilio Islands at sa may northern portion ng Camarines Norte. Sa ilalim ng signal number 1, ang strong winds ay may warning lead time na 36 hours at ang inaasang lakas ng hangin dito ay nasa 39 hanggang 61 kilometers per hour. Ang ganitong lakas ng hangin ay may minimal hanggang minor threat sa buhay at ari-arian. Gayunpaman, hindi dapat ito maliitin lalo na sa mga lugar na malapit sa dalisdis, mga bukas na bahagi ng kabundukan at sa mga lugar na direktang nakaharap sa direksyon ng hangin. Ngayon, unahin natin ang heavy rainfall outlook dahil ito ang pinakamalagang dapat bantayan sa kasulukuyang sitwasyon. Ngayong araw, inaasahan ng 50 hanggang 100 millimeters na ulan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora at sa may Quezon. Habang patuloy na lumalakas ang Tropical Cyclone Luis at papalapit na sa Northern Luzon, mataas ang banta ng dami ng ulan dahil dito posible ang pagbaha sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar, lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan. At pagsapit naman ng bukas, inaasang mas lalakas pa ang Bagyong Luis at mas magiging malawak ang sirkulasyon nito. Inaasang mas titindi ang mga pag-ulan na aabot sa 100 hanggang 200 mm sa Zambales at Pangasinan. Samantala, aabot naman sa 50 hanggang 100 mm sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, gayon din sa may Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal at sa may Occidental Mindoro. Sa ganitong sitwasyon, mataas ang posibilidad ng flash floods, malawakang pagbaha, pag-apaw ng mga ilog at landslides lalo na sa mga bulubunduking bahagi. Pagsapit naman ng August 5, kahit inaasang unti-unti nang kikilos ang Bagyong Luis palayo sa ilang bahagi ng Luzon, maaari pa rin itong ipagpatuloy ang paggilan ng habagat, kaya nanatiling posible ang malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa na aabot naman sa 100 hanggang 200 millimeters na ulan sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang nasa 50 hanggang 100 millimeters naman ang mararanasan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at sa may Antique. Dito maging alerto dahil maaaring magdulot ng mapanganib na pagbaha, pagguho ng lupa at mabilis na pagtaas ng tubig sa mga ilog, lalo na sa mga lugar na ilang araw nang nakakaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Mahalaga rin tandaan na ang aktual na dami ng ulan ay maaring mas mataas pa sa mga kabundukan at matataas na lugar at maaari rin lumala ang epekto nito dahil sa naipong ulan mula sa mga nakalipas na araw. Para sa Metro Manila, Visayas, Bicol Region, Calabarzon, gayon din ang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Cagayan, Isabela at Aurora,
Ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng Tropical Cyclone Luis. Ibig sabihin, mas mataas ang posibilidad ng mga pag-ulan sa mga lugar na ito kumpara sa localized thunderstorms. Habang patuloy na lumalakas at kumikilos ang bagyong Luis, mas marami rin itong nahihigop na moisture mula sa karagatan, kaya mabilis na nabubuo ang malalawak na rain bands nito. Sa ilang lugar, maaari rin makaranas ng mga thunderstorm na may moderate hanggang heavy rains, kaya mataas ang banta ng flash flood sa mababang lugar at landslide sa mga bulubundukin at matatarik na dalisdis. Sa Metro Manila, inaasang magiging makulimlim ang malaking bahagi ng araw na may mga pabalik-balik na pag-ulan, lalo na sa hapon o gabi. At kapag may nabubuo na aktibong rain band, posibleng bumuhos ang malakas na ulan. Sa Bicol Region at Calabarzon, mas mataas ang tsansa ng madalas na pag-ulan dahil ang ilang bahagi ng reyong ito ay madaling maabot ng moisture na hinihigop ng sirkulasyon ng Bagyong Luis. Sa Quezon at mga karatig lalawigan, asanang makulimlim na kalangitan na may mga pag-ulang pabugso-bugso na maaring lumakas depende sa galaw ng rain bands. Sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, maaari ring maranasan ang maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa iba't ibang oras ng maghapon. Dito mabilis magbago ang lagay ng panahon kapag may aktibong rain bands na dumadaan, kaya mahalagang maging handa sa biglaang pagbabago ng kondisyon ng panahon. Sa Visayas, bagamat hindi direktang tinatahak ng sentro ng bagyo, pinatapas pa rin ng Bagyong Luis ang posibilidad ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Dito hindi pare-pareho ang dami ng ulan sa bawat lalawigan, ngunit may posibilidad ng panakanakang malalakas na buhos, lalo na sa western, central at eastern Visayas kapag may aktibong rain band na tumatama. Samantala, sa Cagayan, Isabela at Aurora, mas malagang bantayan ang lagay ng panahon dahil ang mga lalawigang ito ay kabilang sa mga maaring mas direktang maapektuhan habang papalapit ang Bagyong Luis sa Northern Luzon. Samantala sa Aurora, dahil direktang nakaharap ito sa silangang baybay ng Luzon, kadalasan itong tinatamaan agad ng rain bands mula sa karagatang Pasipiko. Dahil dito, mas mabilis ding nararamdaman ang paglala ng panahon kapag lumapit pa ang bagyo. Samantala para sa natitirang bahagi naman ng bansa, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers o thunderstorms dulot naman ng localized thunderstorms. Ibig sabihin may posibilidad pa rin ng biglaang pagkulog, pagkidlat at malalakas na buhos ng ulan, lalo na pagsapit ng hapon hanggang gabi. Dumao naman tayo sa latest track and intensity outlook ng Tropical Cyclone Luis. Mahalagang tandaan na hindi lamang ang mismong landfall area ang maaring makaranas ng mapanganib na epekto ng bagyo, kahit ang mga lugar na nasa labas ng forecast confidence cone ay maaari pa rin makaranas ng malalakas na pag-ulan, malalakas na hangin at iba pang epekto ng bagyo dahil sa lawak ng sirkulasyon nito. Bukod dito, nanatiling may uncertainty sa forecast, kaya posible pang magkaroon ng paglihis sa magiging direksyon ng Bagyong Luis sa mga susunod na oras habang papalapit ito sa kalupaan. Sa pinakabagong datos, nanatiling mataas ang posibilidad na kikilos ang Tropical Cyclone Luis sa pangkalahatang northwestward habang papalapit sa kalupaan ng Northern Luzon. Kung hindi magkakaroon ng malaking pagbabago sa galaw nito, inaasahan nito maglandfall sa Northern Luzon sa mga susunod na oras. Pagkatapos nito, inaasang unti-unti itong liliko patungong northeast bago tuluyang kumilos sa east-northeast habang papalayo na sa kalupaan ng Pilipinas. Pagdating naman sa lakas ng bagyo, inaasang lalo pang lalakas ang Tropical Cyclone Luis at maaaring maging isang tropical storm sa loob ng susunod na 12 oras habang nanatili ito sa karagatan sa silangan ng Central Luzon. Dahil dito, inaasahang mas lalakas pa ang sistema bago ito tumama sa kalupaan. Habang kumikilos ito sa kalupaan at maging pagkatapos nito, maaari pa rin itong magdulot ng malalakas na pag-ulan, bugso ng hangin, pagbaha at pagguho ng lupa. Patuloy nating bantayan ng mga susunod na weather updates dito sa ating channel dahil posible pang magbago ang track at intensity forecast ng Tropical Cyclone Luis sa mga susunod na oras. Maraming salamat sa inyong panonood mga kababayan at huwag kalimutang mag-ingat.